Mga mambabatas dinepensahan ang usapin sa pondo ng DepEd at PhilHealth. Pagtitiyak nito, nananatiling prioridad ang sektor ng edukasyon habang siniguro rin nila na hindi naapektuhan ang serbisyo ng PhilHealth. Si Mela Lesmora sa sentro ng balita. Yes, Mela. Angelique, dumipensa nga ang ilang kongresista laban sa mga batikos ukol sa pondo ng Department of Education at Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth sa ilalim ng panukalang 2025 National Budget. Patungkol sa DepEd, iginit ng mga mambabatas na nananatili pa rin namang pangunahin sa prioridad ng pamahalaan ang sangay ng edukasyon. Ayon kay House Assistant Majority Leader Jude Asidre, na bahagi ng Bicameral Conference Committee na nagbigay ng approval sa final version ng 2025 General Appropriations Bill, magbibigay siya ng ulat sa kabuang halaga ng pondong nakalaan para sa sektor ng edukasyon sa susunod na taon. Pero bago pa ang full report, agad nang binigyang diin ni House Assistant Majority Leader Jefferson Konghu na sa 2025 budget may pinakamataas pa ring alokasyon ang sektor ng edukasyon kung pagsasama-samahin ang mga proyektong pang-edukasyon sa bansa. Kabilang narito ang mga ipapatayong educational infrastructures. Sabi ng mga kongresista, hindi naman ibig sabihin na binawasan ng pondo ng DepEd ay hindi na ito prioridad. Git ni Representative Kong Hoon, questionable ang naging utilization rate ng pondong inilaan sa DepEd Computerization Program sa ilalim ng pangmuno ng dating kalihim nitong si Vice President Sara Duterte at dapat itong matugunan. Patungkol naman sa PhilHealth, nanindigan din ng mga kongresista na mayroon pa rin namang pondo ang ahensya at ang kailangan lang ay matugunan ng mga problema sa sistema rito at handa rin namang tumulong dito ang mga mambabatas. At yan muna ang latest, Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.